Good morning po, ano? So, tayo po ngayon ay bukas ba? Tayo po ngayon ay sa unang araw ng buwan ng February, ano po? So, hindi ko na sasabihin na mabilis ang panahon. Talaga mabilis po talaga ang panahon, ano po? Sa sobrang bilis ng panahon, hindi natin namamalayan, ano po? So, ngayon po ay nasa buwan na tayo ng February. Ito ay kilala rin sa buwan na kung saan kulang sa kulang sa araw, hindi kulang sa pag-iisip, ano po, kulang sa araw. So, trivia po muna tayo. Bakit po ba kulang sa araw ang buwan ng February? May nakakaalam po ba kung bakit kulang sa araw yung buwan ng February? May saltik yung gumawa. So, trivia muna tayo, no? So, kulang po sa araw yung buwan ng February sapagkat dati po, ang buwan ay 10 buwan lamang sa loob ng isang taon. Bago po naging 365 days, 304 days lang po muna yung araw noon sa isang taon. So, napag-aralan nila na kulang ito. So, dinagdagan nila na ginawa nila mula sa 304, ginawang 365. So, kung dating 10 buwan, dinagdagan nila ng 2 months, at alam niyo po ba kung ano ang dinagdag na buwan? Ito po yung buwan ng January tsaka February. Kung titingnan natin, kala natin January, yung unang buwan, yun pala yung mga huling buwan na dinagdag noon. No? So, nangyari ito noon sa panahon ng 713 before Christ. Ano po? So, sa tansya ko, sa panahon ito ni Isaiah, yung propeta at that time. No? So, pero, this is Roman calendar. So, Romano po ang nagpalit nito. Ano po? So, ang January, nakompleto pa yung araw na 31 days. So dahil pagdating sa February, yung natitirang araw doon sa dinagdag nila, 28 days na lang. So ang February, meron na lamang siyang 28 days, no? So tinatawag nila din ng February na leftover days, no? So kapag pinanganak po tayo sa buwan ng February, tayo po ay pinanganak sa leftover days month, ano? So ganun po na hindi dahil sa kulang-kulang yung araw ng February, ano po. Pero bagamat sino po ba may birthday na February? Si Orly. So, yun, sa leftover days ka, no? Kaya yung February ay huling araw, huling buwan pala na dinagdag ang February. So, yun naman po, no? So, pero alam natin na ang buwan na February, sa buong mundo, ito po ay sineselebrate as buwan ng mga puso, no? O buwan ng pag-ibig, no? Kahit nung ako po ay nasa Middle East, kahit yung mga Muslim country, nagse-celebrate din po sila ng month of heart sa February, no? So pare-pareho lang. Pero tayo mga mananampalataya ni Kristo, tayo po ay pinalalahanan na hindi lamang napapanahon yung ating pag-ibig o yung pagmamahal. Hindi lamang sa buwan ng February, hindi lamang sa February 14, o hindi lamang sa napapanahon, no? So, ang ibinilin sa atin ng Panginoong Hesus sapagkat ang pag-ibig ay si Kristo at ang Panginoong Hesus Kristo ay nananahan sa ating puso, tayo po ay inianyahan na magmahal o magbigay ng ating pag-ibig sa kahit anumang panahon. No? Sa panahon man ito ng kahirapan, sa panahon man tayo ay sagana, o sa panahon man tayo ay may mga problema, patuloy pa rin tayong umibig sa ating kapwa at sa ating Panginoon. No? So sa ating pagsamba ngayong araw, buksan po natin ang ating mga puso sa pag-ibig ng Diyos, no? At hindi po nagkukulang ang pag-ibig ng Diyos, no? February man ay kulang sa araw, pero ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi nagkukulang at hindi nagwawakas, no? At mula sa pag-ibig na yon, tayo po ay mamumuhay bilang mga daluyan ng kanyang biyaya sa mundong ito. At ang ating tema po sa buwan na ito is living in God's love, no? So kasi buwan nga tayo ng pag-ibig. So ito yung ating magiging tema sa buwan na ito, no? So sa ating pamumuhay, no, sa pag-ibig ng Diyos, hindi lamang ito tungkol sa bagay na alam natin na tayo ay inibig ng Diyos. Ito'y tungkol kung paano tayo mag-response doon sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung paano natin ipapakita o ipapadama yung pag-ibig ng Diyos papunta sa atin. O paano natin ito may babalik sa Kanya.
So, kapag po tayo ay nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, nararanasan din natin yung pagbabago. Ano po? Inuhubog tayo ng pag-ibig ng Diyos. Yung dating parang lagi kang, pag nagsalita, parang machine gun ang bibig mo. So ngayon medyo dahan-dahan na, kagaya nga kanina natin napag-aralan sa ating Bible Sunday. Ano? So nagbabago po yung ating puso. Yung dating maiksi kang, mabilis kang magalit, ngayon medyo mahaba-haba na. No? So dati ako pala, ano tawag doon, yung palasagot. Tsaka hindi ako sumasang-ayon lagi kay Ate Norino. Lagi akong kontra. Pero sa awa ng Diyos, no, sa ngayon, medyo medyo sige na nga, pagbibigyan na. So gano'n na po, no? Yeah, yung gano'n ang pagkilos ng Diyos sa atin kapag nararanasan natin yung pag-ibig pag-ibig niya sa atin, no? So, ang ating pamagat po sa umagang ito, balik ko muna. Sorry. The greatest commandment, no? Ayun ang ating talata ay mababasa natin sa Matthew 22 verse 37 to 39, no? Sabay-sabay nating basahin in 3, 2, 1, go. Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself." No? So, yung talatang ating nabasa, isa po ito sa makasaysayang tagpo doon sa panahon ni Hesus Kristo. No? Ito yung mga huling linggo na bago siya ipako sa krus. Doon po sa ating pag-aaral sa ating Bible study, sa every Wednesday, no, makikita natin doon kung mga dinanas ng Panginoon bago siya ipapako. No? Pero dito po sa Matthew na to, dito po natin matatagpuan yung tungkol sa tinatanong nila ang Panginoong Hesus, sapagkat hindi dahil gusto nilang matuto, kundi gusto nilang hulihin ang Panginoong Hesus sa kanyang mga bibig, no? Hulihin siya at bibigyan siya ng mga paratang para magkaroon sila ng akusasyon sa kanya. So, hinuhuli ang Panginoong Hesus sa mga tanong. Dito po sa Matthew 22, tinanong din nila ang Panginoong Hesus tungkol sa buwis para kay Cesar, di po ba? Dito rin tinanong nila kung paano ba yung muling pagkabuhay. At dito po sa ating talata, ang tinanong nila dito, ang nagtanong po dito is yung guro sa kasulatan, no? Yung isa sa bihasa sa mga law na binigay kay Moses, no? So bihasa po ito, no? Nais nilang hulihin ng Panginoon sa kanyang bibig mismo. So ang tanong nila, guro, alin ang dakilang utos sa kautusan? So sa konteksto po ng mga Hudyo, napakahalaga po ng tanong nito, kung alin po yung pinakadakilang kautusan. Sapagkat mahigit 600 na law yung binigay kay Moses, no? So, marami po ang nagtatalo-talo dito kung alin po ba ang mas mabigat, alin po ba ang dapat uunahin, alin po ba ang mas magaan, alin po ba ang dapat ipagpaliban na muna doon sa mga law. Pero ang Panginoong Hesus, napakaganda po na kanyang sagot. Ang sagot ng Panginoong Hesus, diretso doon sa puso ng mga law na binigay kay Moses, no? So, ating pong pagbulay-bulayan yung ating talata sa umagang ito. So, living in God's love means loving God fully and loving people faithfully. So, how to live in God's love? Paano po ba tayo namumuhay sa pag-ibig ng Diyos araw-araw? Upang mas maigit nating malinawan, meron po tayong 3 love na magsisilbing gabay sa ating pagsasabuhay sa kanyang pag-ibig. Una, love God completely. So, ang salitang love po, no, i-discuss lang muna natin. Ang salitang love po na ginamit dito ay nangangahulugan sa Greek word na agapaw. Ito po ay, ibig sabihin po ng agapaw, ito ay verb, no? Yung action word na to love, no? So yung halimbawa niyan is yung for God so loved the world, di ba? Tapos ito po ay nagsimula doon sa agape na mismong pag-ibig. Ito yung noun niya, yung agape. Na ang ibig sabihin, God is love, no? Ito yung pinakasentro ng pag-ibig. Ito yung pinaka-ugat ng pag-ibig, yung agape, love, no? So balikan po natin ang sinabi ng Panginoon. Balikan po natin ang sinabi ng Panginoon dito sa talata, no?
Batay po sa sagot ng Panginoong Yesus, kanyang binanggit ang talata na matatagpuan po natin sa Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 5. No? Sabi po diyan, pakinggan mo, O Israel, si Yahweh nating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na inyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. No? So, ang talata pong ito, tinatawag po nila itong Shema, no, o panalangin ng mga Israel, sapagkat ang ibig sabihin ng Shema is pakinggan o makinig kayo sa salitang ito. No? Ito pong panalangin na to, itinuro po ito sa mga Hudyo dahil ito po ay mismong utos ng Panginoon na gawin nila. Ito ay isang mahalagang utos para sa mga Hudyo. Ang sabi pa po diyan sa karugtong nitong talata, ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso, ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. So mahalaga po sa mga Hudyo yung Shema na ito, no? Yung unang talata kayo natin nabasa. So yan yung bilin ng Diyos sa kanila. Kaya ito rin ang binanggit ng Panginoong Jesus. Ano po? So ating titingnan, paano po ba natin ibigin ang ating Diyos batay doon sa sinabi ng ating Panginoong Jesus sa verse 37. Letter A, love with all your heart. Cardia. Parang salita cardiac, ano? Yun, doon po nagsimula yung cardiac dahil puso. Pero sa lumang tipan o sa kasulatan po sa Bible, hindi po ito tumutukoy doon sa physical na organ natin na tumitibok sa ating dibdib, yung cardia na ito, no? Ito po ay tumutukoy sa mismo kung ano tayo, kung ano meron tayo sa loob natin. Kumbaga, sinasabi, di ba, lalabas din ng tunay na kulay niyan. Di ba? Yun yung ikaw. Kahit anong pagpapanggap mo, lalabas pa rin ang tunay na nilalaman ng iyong puso. Yun yung cardia, yun yung pinakasentro ng ating sarili. Ito yung ating pinakasentro, no? So, makikita natin, pinakauna dyan na binanggit, yung ating puso. Di ba? Sabi kasi sa Kawikaan 4:23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. So, yun po yung pinakasentro ng ating buhay, ng ating sarili, kung sino tayo, kung ano tayo, yun yung ating puso. So, kaya sabi diyan, ingatan natin ang ating puso kasi yun yung pinaka-tayo, kung sino tayo. Di ba? So, yan ang ating iingatan kung paano natin ipakita yung ating puso. No? Pero ang sabi diyan, ibigin natin ng Diyos ng buong puso. I-offer natin ng buong tayo. Amen? So, yun yung pinaka-source ng ating pagkatao. Letter B, ayun na nga pala. Ay, hindi pala, nagkamali pala ng ano. Letter B, with all your soul, no, yung nephesh, no? So, ang kaluluwa naman po na tinutukoy dito ay yung hininga, yung breath natin, yung buhay natin. Di po ba yung definitions ng death is separation of the soul from the body? So kapag wala pong soul yung katawan, wala pong kamalayan, walang patay na, wala na siyang silbi. Ano po? So sa lahat po ng mga nabubuhay ay merong souls, maliban lamang po sa halaman. Di ba? So ang tao at ang hayop ay merong kaluluwa. So ang halaman po, no, sinabi din doon sa Genesis 1:20, basahin po natin Genesis 1:20. Nang likain ng Diyos ang mga nilalang sa tubig, tinawag niya silang mga buhay na kaluluwa, the living souls, no? Dahil sila ay humihinga at may kamalayan, hindi tulad ng halaman. So tayo po ba bilang mga mananampalataya ni Kristo, kapag umibig tayo sa Kanya, dapat ibigay natin yung ating buong kamalayan. Diba? Balikan natin yung kaninang wait lang. Ito. Ibig sabihin nito ay ibigin ng Diyos gamit ng buong buhay mo, buong hininga mo, buong kamalayan mo, at buong pagkatao mo. So ganun ang hinihingi doon na ibigay mo ang iyong pag-ibig
ibigin mo ang iyong Diyos ng buong kaluluwa mo, no? Okay. Letter C, with all your mind, o dianoia, no? Ang salitang isip po, o dianoia, dito po ay tumutukoy sa talino, sa lakas ng loob at matibay na determinasyon. Hindi lamang ito basta pag-iisip, amen? Kundi pagsisikap at lakas na ginagamit para mahalin ang Diyos. Anong ibig sabihin nito? Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay buo, may isip, may damdamin, may kalooban at may gawa. Kasama dito ang tamang pag-iisip. Tama po ba ang ating pag-iisip? Tatawa kayo, no? Tama po ba ang ating pag-iisip? Amen? O tama ba ang ating kaisipan kapag nagsasabi tayong mahalin natin ang Diyos, no? So kapag po tama ang ating pag-iisip, ibig sabihin sa dati nating buhay, binago ng ating isipan, no? Dahil tinanggap natin ang Panginoong Hesus, binigyan tayo ng bagong isipan, no? So meron tayong bagong kalooban, bagong pagnanais at bagong saloobin. So doon po sa tatlo natin diyan, love with all your heart, love with all your soul, love with all your mind. So ang tunay po ba nagmamahal sa Diyos ay may buong puso? Di po ba? May buong kaluluwa at buong isipan. Ibig sabihin, nagtitiwala sa Diyos at sumusunod sa Kanya. So sabihin mo nga sa iyong kapatid, kapatid, kung mahal mo ang Diyos, sumunod ka sa ating Panginoon. Amen? So ito yung nagagawa ba natin sundin ang ating Diyos para ipakita natin yung ating pag-ibig sa Kanya. Amen? So, pangalawang puntos natin, love God first. So, ano po naiisip ninyo pag sinabing first? Di ba, nauuna? So, ang utos na ito po ay tinatawag na dakila o sabi dyan, first and greatest commandment. So, nauuna at dakila o pangunahing utos at pinakadakila, no? So, ang pinakadakila o nangangalugang dakila, ito yung pinakamataas. Ito yung higit sa anumang utos, no? So, yung pangunahing salita na first ay tumutukoy naman sa pinakauna o yung sa ranggo, siya yung pinaka-general, yung pinaka-top na utos, no? Ibig sabihin dito nagsisimula ang lahat ng mga utos. Dito, kumbaga, sa 1 to 600 na law, dito nagsisimula yung utos, no? Yung pinaka number 1, no? So pag pinaka number 1 dapat, 'di ba, pinakauna. Tama po ba? Opo, no? So, ang sabi diyan, kung wala po tayong pag-ibig sa Diyos, wala po tayong tunay na pagsunod doon sa mga kautusan, 'di ba? Merong siyang sunod-sunod na kautusan. So sabi diyan sa Matthew 22:14, hindi ko lang naisulat sa karugtong na talata, ito yung dahilan kung bakit sinabi ni Jesus ng lahat ng kautusan ay nakaugat sa pag-ibig na ito. Ano? Kung mahal mo ang Diyos, natural na susunod ka sa Kanya. Sa madaling salita, ang pag-ibig sa Diyos ay hindi lang unang utos, ito ang puso ng lahat ng utos. Ang sabi po sa John 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. No? So, natutupad po ba natin o nagagawa po ba natin yung utos ng ating Panginoon? So, we show our love by obeying the Lord. At ang pag-ibig sa Diyos, ang pinakamataas na tungkulin ng tao higit sa anumang gawain, ministeryo o obligasyon. So, paano natin gagawin ito? Letter A, love for God comes before everything else. So, paano po ba natin naipapakita yung ating pag-ibig sa Diyos? No, so, dahil month of ngayon, ng puso, so, especially po sa ating mga kalalakihan, no? So, paano po ba tayo nagmamahal, no? Paano po ba tayo nagmahal? Lalo na doon sa mga panahon pa lang na love at first sight ka. Tingnan mo nga yung mga love at first sight kung ano yung naging reactions natin? Di ba? Ano po yung naging reactions natin, di ba? Kapag na love at first sight ka, gusto mo,
ipadama yung pag-ibig mo, yung pagmamahal mo doon sa tao, sa babae, especially na kahit hindi mo pa sinasabi, ay gusto ko itong ligawan. Parang ipapadama mo muna na, for example, magte-text ka sa umaga, no? Good morning, nag-breakfast ka na ba? Di ba gano'n yung, tumatawa yung mga kalalakihan, ano po? Pero, magtataka ka, ang usual na gising mo ay alas 10 ng umaga, pero alas 2 ng madaling araw pa lang, nag-text ka na ng good morning. Kasi yun yung unang pumapasok sa isip mo at paggising mo pa lang, napakaganda ng ngiti mo kasi wow, in love ka, di ba? Napakaganda, sasabihin mo, napakaganda ng gising ko at ikaw agad na nasa isipan ko. Natatawa siya. Pero ngayon, maganda pa kaya gising natin? Maganda pa kaya gising natin? Di ba? So kapag lumalalim na yung ating pagmamahal doon sa babae o sa ating mga mahal, ay nagbabago rin yung ating mga priority. Di ba ho? Kapag nag-message sa yung babae, baka pwede naman pa-request ako ng ganito. Kahit po may pasok tayo, kahit may trabaho tayo, a-absent tayo, uunahin natin yon. Kasi yun yung ipapadama natin yung pag-ibig natin sa Diyos. Amen? Tsaka ang pinakamalaga doon, nagagawa natin yung mga bagay na hindi naman natin nagagawa sa pang-araw-araw nating buhay dahil mahal natin ng isang tao. Di ba? Dapat maramdaman ng babae na siya ang unang pumapasok sa isipan mo, kaya sinisiguro mong siya, ikaw, o yung message mo agad ang una niya makikita. Amen? So, ang ibig sabihin po, kapag mahal mo isang tao, siya ang unang pumapasok sa isipan mo, siya ang unang gusto mong kausapin, siya ang inuuna mo sa oras at atensyon. Siya ang nagiging dahilan kung bakit gumagawa ka ng mga bagay na hindi mo naman ginagawa sa pang-araw-araw mong buhay. Ang tanong, nagagawa ba natin ito sa ating Panginoon? Amen? Na love at first sight na po ba tayo sa ating Panginoon? Amen? Sa pagising po ba natin sa umaga, siya ba ang ating nakakausap? Sa pagising po ba natin sa umaga, siya po ba ang pumapasok sa isipan natin at magpasalamat sa Kanya? Lord, maraming salamat at ako'y binigyan nyo na panibagong araw. Nagagawa po ba natin yon? Amen? Ito din po ang nais ng Diyos sa atin. Siya ang uunahin natin sa lahat ng ating gagawin. Sa lahat ng pagkagising pa lang natin sa umaga, siya na agad ang una nating kakausapin. Hindi lang doon tayo nananalangin bago tayo matulog. Paggising sa umaga, wala na, diretso na tayo kung ano yung usual nating trabaho o ginagawa. Ganun na lang ang ginagawa natin. Pero ang nais ng Diyos, siya ang uunahin natin sa lahat ng oras. Amen? Siya ang sa lahat ng sandali, siya ang uunahin natin. At higit sa lahat, bigyan natin din siya ng priority. Amen? Bigyan natin siya ng oras. Kagaya po ng na-inlove tayo sa ating mga mahal, lahat ng oras ibibigay natin, pati bituin, susungkitin. Diba? 7 ilog, tatawirin para lang sa ating mahal. Pero ang Panginoong Diyos, yun din ang hinihingi niya sa atin. Ipadama din natin ang ating pag-ibig sa Kanya. Amen? So kapag po meron tayong pag-ibig sa Diyos at binigyan tayo ng Panginoong Diyos ng ating mga ministeryo na pinagkatiwala niya sa atin, at pag malalim po ang ating pag-ibig sa Diyos, hindi po basta-basta tayo sumusuko. Kasi po, dahil po doon yung nakaugat yung ating paglilingkod sa Kanya, doon sa pag-ibig natin sa Diyos, no? So kapag po pumasok tayo sa ministeryong ibinigay ng Diyos, ngunit hindi nakaugat sa pag-ibig sa Kanya, madali po tayong mapagod. Kaunting pagsubok lang, susuko na tayo. Kaunting hirap lang, aayaw na tayo. Kaunting pressure lang, bibitaw tayo. Ngunit kapag ang ating paglilingkod ay nakaugat sa pag-ibig ng Diyos, nagiging matatag tayo. Amen? Anumang ministeryong ipagkakatiwala sa atin ng Diyos, mapagtatagumpayan natin. Anuman daanan natin, malalampasan natin. At ang lahat na pinapagawa niya, magagawa natin ng walang pag-aalinlangan. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Diyos. Amen? Sa letter B, love for God is the foundation of all. Tayo po mga mananampalataya ni Kristo, dahil po taglay natin yung pag-ibig ng Diyos, tayo po ay nahihambing sa matatayog na building. Amen?
Di ba dapat pag mananampalataya ay angat lagi sa iba? Agad angat doon sa mga hindi mananampalataya. Di ba? Dapat lagi nakikita tayong mas mataas sa kanila. Ibig sabihin, tayo po ay magliliwanag. Pero mas maganda kapag ang liwanag natin ay nasa tuktok ng mataas na building. Amen? Pansinin niyo po yung mga ilaw na maliliit na nagbiblink sa gabi, sa mga tuktok ng tore, sa mga tuktok ng matataas na building, kita po ng lahat. Amen? So ganun din po tayo mga mananampalataya. Dapat mahalin tulad tayo doon sa tore na merong liwanag na natatanglaw ng lahat. Subukan niyo po ilagay yung ilaw doon sa baba, sa paanan ng building. Di ba ko konti lang nakakita yung doon lang sa palibot mo. Pero pag tayo po ay may hawak na ilaw ng Panginoon at tayo po ay nasa tuktok ng tore o nasa taas ng building, tayo po ay magliliwanag. Tayo po ay makikita ng lahat. Pero kapag po tayo ay mataas at matayog na, kailangan natin matibay na pundasyon. Kasi po yung matatayog na mga building, matataas na tore, malalim po yung foundation nila. At ang foundation na yon, para tayo maging matibay, ay yung pag-ibig natin sa Panginoon. Di ba? Para konting bagyo lang, hindi tayo matutumba. Pero pag wala tayo, mababaw yung ating pag-ibig sa Diyos, baka konting hangin lang, hapay na tayo. Konting bagyo lang, konting lindol lang, bagsak na tayo. Konting baha lang, nahukay na yung pundasyon natin. Amen? Ibig sabihin, kapag tayo po yung mga mananampalataya, dapat malalim po yung ating foundation, napakatibay ng ating foundation. At yun, ang foundation na yun ay ang pag-ibig natin sa Panginoon. Hindi tayo basta-basta mahuhukay ng konting baha o kahit malakas pa yung baha. Hindi tayo matutumba kahit gaano kalakas ang lindol. Hindi tayo mahahapay kahit gaano kalakas yung hangin o bagyo. Amen? So yun ang tinuturo sa atin ng Panginoon, yung ating pag-ibig sa Kanya, yun yung pinaka-foundation ng ating buhay bilang mga mananampalataya. Di ba, lagi nating pangahawakan yung ilaw. Yung ilaw, lagi nating tatandaan, dapat nasa tuktok, nasa mataas para natatanglaw ng lahat. Amen? So mahalaga po yung foundation sa ating paglilingkod at sa ating buhay. Ang pag-ibig ng Diyos yung ating foundation. Pangatlong puntos, love others genuinely. Sabi po doon sa verse 39, love your neighbor as yourself. So, sabi doon, hindi po nagtatapos ang Panginoong Hesus sa pagmamahal lamang sa Diyos Ama. Ang sabi niya ron, dinugtong niya agad at iniugnay niya agad ang pagmamahal sa kapwa. So, hindi lang pala ang Diyos Ama ang dapat nating iibigin, kundi ang ating kapwa. Ang sabi po sa John 13:35, kung kayo'y kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So ito yung tanda, ito yung identity natin na tayo'y mga alagad ng Panginoon kapag napapadama natin yung pagmamahal natin sa ating mga kapwa. Amen? Sa letter A, love for God is proven by love for the people. So ano po ibig sabihin nito? Kapag sinabi natin na mahal natin ang Diyos, dapat itong makikita sa paraan ng pakikitungo natin sa ating kapwa. Paano natin masasabi na mahal natin ang Diyos? Pero lagi tayong nakasimangot sa ating mga kapwa. Laging nakasambako lang mga muka. Amen? At ang higit pa, lagi natin pinagchichismisan ng ating mga kapwa. Sasabihin mo, naku, may utang pa sa akin yan, di pa nakapagbayad. Di ba? Imbis na magkaisa tayo, imbis na palakasin natin yung ating pagsasama, nagiging source ito ng pagkawatak-watak. Ito pa ang pinakamasaklap. Minsan, sa mga gawain ng Diyos, sa ating mga Bible study o sa mga sharing, mayroong mga kapatiran tayo na nagpapatotoo na medyo personal na dapat nating ipanalangin. Pero tayo, pagkatapos ng gawain, tayo yung unang, uy, Mare, alam mo ba? Nagpatotoo si yung asawa'y nahuli, may lalaki. Diba? Imbis na ipanalangin natin, tayo pa ang unang nakipagchismisan. Imbis na itago lang natin sa atin yung ating yung mga patotoo ng ating mga kapatid at tulungang ipanalangin, ichinismis pa natin, no?
So ganito po ba ang nagmamahal sa ating Diyos, pero hindi tayo nagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa? Amen? Ang nais po ng Diyos ay makita ang pagmamahal natin at pakikitungo sa iba. Hindi sapat ang mahal ko si Lord kung hindi ito nakikita sa ating sarili. Amen? Hindi sapat ang pag-awit at pag-attend o pag-amen kung ang puso naman natin ay puno ng galit at panlalamang sa kapwa. Ang tunay po na pagmamahal sa Diyos ay nasusukat sa paraan ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Amen? Sa letter B, love others as yourself. Kung nais mong tratuhin ka ng mabuti, di tratuhin mo rin yung kapwa ng mabuti. Di ba? Kung ano yung pinapakita natin sa kapwa natin, yun din ibabalik sa atin. Kung nagpapadama tayo ng pag-ibig sa ating kapwa, ipapadama din ng ating kapwa yung pag-ibig nila para sa atin. Ituring mo rin yung higit, yung iba, kaysa sa iyong sarili. Sabi po sa Philippians 2:3-4, huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa pansariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Amen? Napakalinaw po ang sinabi, ituring po natin higit ang iba kaysa sa ating sarili. Amen? Kaya kung nais nating ipadama o kung nais natin maramdaman ang pag-ibig nating kapwa, ipadama natin ang ating pag-ibig sa kanila. Ipadama natin na mahalaga yung ating kapwa. Ipadama natin na sila ay mahal din ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? So kagaya po ng ating kanina na pag-aralan, discipleship, ito yung nais ng Panginoon din. Hindi lamang nagtatapos sa atin, ipadama natin sa ating kapwa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Hindi lamang na umiikot dito sa atin sa loob. So kailangan nating lumabas, hindi lamang doon sa circle of friends natin, dapat kahit hindi natin kaibigan o hindi natin kapamilya, dapat ipapadama natin yung ating pag-ibig at ibabahagi natin yung salita ng Diyos para sila rin ay makaramdam ng pag-ibig ng Diyos at ganun din ang gagawin nila. So mas mabilis po na spread ang love ng Panginoon kapag nagagawa natin to. Amen? At letter C, love that reflects God's heart. So, naisin po natin na ang puso natin ay maging kagaya ng puso ng Panginoon. Pusong mahabagin, pusong mapagpatawad, pusong handang maglingkod kahit mahirap, kahit may kapalit na pagod, kahit hindi napapansin. Amen? So, sa ating pong pagtatapos, malinaw po ang paalala ng Panginoon. Ang pamumuhay Kristiyano ay hindi optional. Hindi rin ito pagpili lamang kung alin ang uunahin, Diyos ba o kapwa. Hindi sila magkahiwalay, hindi sila magkalaban. Sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng buong puso at ibigin mo ang iyong kapwa ng tapat. Ito ang dalawang utos na magkasama, magkaugnay at hindi maaring paghiwalayin. Kung tunay nating mahal ang Diyos, makita ito sa paraan ng ating pag-ibig, pag-unawa, at paglilingkod sa ating kapwa. So sa ating conclusion, living in God's love means loving God fully and loving people faithfully. How to live in God's love? Paano tayo mamumuhay sa pag-ibig ng Diyos? Love God completely, love God first, and love others genuinely. So tayo po ay manalangin, inyahan ko po ang lahat. Tayo po ay tumayo. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Nawa po, Panginoon, kayo po ay nangusap sa bawat isa. Kayo po ang nagbigay ng kaliwanagan sa aming Panginoon. At ang iyong pag-ibig, nawa, Panginoon, ay dumaloy sa aming puso. At ibalik namin ito sa inyo, Panginoon, sa aming pagmamahal, sa aming pagkilos, Panginoon, sa aming pakikipagkapwa-tao, Panginoon, maramdaman ng iba, Panginoon, ang pag-ibig nito na nagmumula sa inyo, O Lord. Maraming salamat sa pag-ibig ninyo, Panginoon. Maraming salamat
na patuloy nyo kaming minamahal despite po, Panginoon, na kami po ay mga lumalaban sa inyo, Lord. Despite na kami po ay nakakagawa ng kasalanan, Panginoon. Hipuin niyo po ang puso ng bawat isa, O Lord. Bigyan niyo po ng fuel ang aming heart, Panginoon, na patuloy kaming umibig sa inyo, Panginoon. Patuloy kaming umibig sa aming mga kapwa, O Lord. At ipadama namin ang iyong pag-ibig na ito, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pagbabahagi ng iyong salita, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pagkilos, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pagsunod sa inyo, Panginoon, dahil ito po ang inyong sinabi, Panginoon, makikita po ang aming pag-ibig sa aming pagsunod, Panginoon. Panginoon, turuan niyo po ang aming puso na maging malakas, maging matibay, Panginoon, lalo-lalo na yung aming foundation sa aming paglilingkod, Panginoon. Nawa ang pundasyon na ito, Panginoon, ay laging mag-uugat at laging magsisimula sa pag-ibig namin sa inyo, O Lord. Hindi kami magmamaliw, Panginoon, kapag patuloy kaming umiibig at nagmamahal sa inyo, O Lord. Muli, Panginoon, pinupuri, pinasasalamatan ka namin sa umagang ito. Sa inyo po namin binabalik ang lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po sa bawat isa.